isa pang pinapangambahan namin ngayon, hindi lang sa mga magsasaka, pati rin kami mga mangingisda. At itong darating na binabalitang Super El Nino, no? At siyempre, banta ito sa aming kabuhayan dahil yun nga, wala pa tayong El Nino, ay nababalitang mayroon na tayong mga coral bleaching, o ang ibig sabihin ay ang unti-unting pagkamatay ng ating mga coral reefs, kung saan nangingitlog na nira natin mga isda dahil sa init o sa pagbabago ng panahon. Ngayon, ito na naman ang Super El Nino, so dagdag na naman na napasakit ito kung sakali ay manalasa ito sa ating bansa. Siyempre, tatamaan kami nito dahil yun nga ang aming pangisdaan, ang aming dagat ay mawawala na naman ang ating mga mangisda, mawala naman ng huli ng isda dahil sa El Nino na ito at sa pag-init ng ating kapaligiran kasama ng ating katubigan o karagatan. Simula ng July hanggang August papuntang October ay season yan ng hipon, no, ng hipon at saka yung sugpo. So ngayon dahil mainit ang panahon, so nangangamba kami na baka mawala o kukunti lang ang lalabas na mga season na yan. So yan ang pangamba namin dyan at iba pang mga lugar na kung saan may mga season at tatamaan at hindi magiging ganoon hindi magiging tapat doon sa season na sana yung mga isda na yon o mga halaman ay lalabas sa ganung mga buwan, pero dahil sa El Nino ay hindi siya tatama o mawawala siya. Hanggang ngayon susumamo pa rin tayo sa ating gobyerno na sana i-extend at ipagpatuloy yung pagbigay ng ating mga subsidiya, no? Dahil hanggang ngayon, totoo nga, hindi pa na-normalize yung presyo ng ating gasolina. Isa pa yung pasakit, no, para sa ating mga mangingisda. Pangalawa, ang sunod ay kung napakinggan ninyo yung mga balita, ngayon may aggression na naman doon sa West Philippine Sea, no? At natatakot yung ating mga mangingisda dyan sa aggression ng mga Chinese fishing vessels na kaguluhan dyan. So, papasakit naman yan, sobra pa yan sa El Nino. No? So sabi ko nga, palagi ako nag-joke, itong nangyari ngayon sa atin na pagtama ng El Nino ay hindi ito El Nino El natin, El tayo, kasi tayo ang tatamaan. Kita natin, kabuhayan natin ang tatamaan ng El. At ito nga ang pag-uusapan namin dahil alam nyo, Kamariano, isaingit ko na lang. Itong darating ngayon na July 12 ay pang-10 taon nating anibersaryo ng ating pagpapanalo sa United Nations Law of the Sea sa UNCLOS ng West Philippine Sea atin ito. Kaya kasama yan sa pag-uusapan at paano tayo babagay o makipag-ugnayan sa gobyerno para solusyonan ang nararanasang mga problema ng ating mangingisda, yung commercial fishing vessels instruction, yung West Philippine Sea mangisda nating aggression, at kasama na itong pagbabago o pagsama ng panahon, kasama ang mga bagyo at El Nino. Paano makasabay at mabuhay or hindi masyadong maapektuhan ang ating mga mangingisda. Kung maapektuhan man, ano ang mga subsidiya o tulong na makaagapay at patuloy ang buhay namin. At patuloy yung aming pakipag-usap. Sa ngayon, ako naman ay tayong mga Pilipino, lalo na kami mangisda, ako bilang leader mangingisda ng ating mga samang mangisda sa Pilipinas. Tinitingnan natin ano na ang ginagawa ng gobyerno, dapat ating ring i-appreciate o pasalamatan, hindi yung puna lang tayo ng puna na kahit may ginagawa na ang gobyerno, no? Pag may mali, punahin natin. Pag may maganda namang ginagawa, pasalamatan natin yung gobyerno. Yun nga ang una doon. Medyo hindi pa lahat nabibigyan ng mga subsidiya ang ating mga mangingisda kasama mga kasasaka. Pero ang pasasalamatan din namin dahil patuloy na nagbibigay ng mga ayudang pangkabuhayan yung ating mga BIPAR, no, DA-BIPAR at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng patuloy na pagbibigay ng mga similya ng mga sewage, ng pangkabuhayan, pagtatayo ng mga infrastructure na tulad ng ating pagbibigay mga bangka at itong mga hatchery para tugunan ang kulang nakita o harvest sa dagat ng isda. Ang hindi naman maganda, medyo mabagalo ang pagbibigay sa subsidiya o pagbibigay tulong, ayuda para sa mga mangingisda. Medyo nabagalan kami. Palagi kong sinasabi, no, may bago tayong kampanya ngayon ay sa ating mga artisano mangingisda or municipal fisheries or fisher folk, no, sa Pilipinas. Ang tawag natin dito ay mga small scale fisheries, no, fisher folk. At patuloy yung ating
laban ng ating karapatan sa ating 15 kilometers municipal waters na hayagang binibigay na ang iba dyan sa ating mga commercial fishing sector, no? Siyempre, yun ang mensahe ko palagi, wag natin tigilan, makipag-usap tayo palagi at sana mabawi natin yung mga lugar na pinapasok at wag na hayagang ibigay ang ating karapatan doon sa 15 kilometers. So, palagi tayong makipag-ugnayan, magkaisa tayong mga mangingisda at siyempre, susugan natin at suportahan ang mga batas na isinusulong ng ating mga mambabatas na tumutulong sa ating mga maliit mangingisda. Dahil sa huli, Kamarian, mga kababayan, sinasabi ko, ang pagpapakain ng isda sa ating mga Pilipino ay kami mga artisano mangingisda, hindi ang mga negosyante at ang mga politiko. Kaya dapat kami ang unang tinutulungan ng mga negosyante at politiko paano magkaroon ng sustainable pagkain ng mga isda tayo mga Pilipino sa ngayon at sa darating pa mga panahon.